namatay. Ang suspect, todo tanggi sa paratang lalo pat nangihina raw nga siya dahil may sakit siyang diabetes. Sabi naman kanang ng suspect, dati na rin daw nakulong si Ahadin, ngunit napala ito dahil sa mistaken identity. Pero sa bisa ng nirepasong warrant of arrest noong nakaraang taon, sigurado raw ang AFP at PNP na Abu Sayyaf bomber ang kanilang nahuli. Sinanay daw si Ahadin ng international terrorist group na Jemaah Islamiyah sa paggawa ng bomba. Hindi pa masabi ng mga otoridad kung may aktwal na partisipasyon pa ang suspect sa pambobomba sa isang pension house itong linggo, pero nakasisiguro raw sila ang grupo nito ang nasa likod ng pagpapasabog. Kung maalas mo, lahat ng kaso sarado na ito. Binintang na sa iyo. At simula naman po sa Lunes, December 5, hindi na lang daw regular employees ang makatatanggap ng mga benepisyo, kundi maging ang mga contractual employees din. Base po sa Department Order Number 18A ng Department of Labor and Employment, ang mga contractual employees ay makakatanggap rin ng mga benepisyong tinatanggap ng mga regular employee gaya ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth, overtime pay, security of tenure at separation pay. Bawal na rin daw ang tinatawag na 555 o ENDO o yung paulit-ulit na pag-renew ng isang kumpanya sa kontrata ng isang empleyado sa loob ng 5 buwan. At ang mga kumpanyang hindi susunod sa utos na ito, posibleng masuspindi ang lisensya. Sagot naman ng Employers Confederation of the Philippines, bagamat hindi naman daw nila tuwirang tinututulan ang kautusan, pinag-aaralan daw nila kung paano ito ipatutupad ng walang komplikasyon sa mga regular employee. Lalabas daw kasi na wala nang pagkakaiba ang regular sa contractual employees at tiyak din daw nahihingi ng dagdag na benepisyo ang mga regular employees kapag sinimula na ang pagpapatupad nito. Dapat nga, kumilos ang DOL, DOL kasi bawal nga ang contractualisasyon. Bawal. Diba? Pero ano yan, ha? Automatic yun eh. Pero practice na practice 6 months. Provisionary ka agad, di ba? Tsaka talaga yung end of contract na sinasabi nga parang paulit-ulit yan. Endo. Tapos hindi ka muna natatawagan ng mga 3 months. Hanggang 10 years na endo pa rin. Babalik ulit. Maghintay ka lang. Sila sa mga benefits eh. Samantala, ito po, inabot na po ng gabi ang mga naglalatag ng barya sa Quirino Grandstand upang makuha ang world record para sa pinakamahabang linya ng barya. Target po nila ang 80 kilometrong haba ng pinagdikit-dikit na barya na tiyak daw natatalo sa 64.8 kilometer record ng Amerika. Pero bukod sa world record, may maganda rin plano ang mga volunteer na ito para sa mga barya. Una ay ang recirculation ng mga baryang madalas ay nakatago lang at gagamitin lang pondo ito para sa pagpapatayo ng mga classroom. Galing po ang mga barya sa donasyon ng publiko at inaasa magpapatuloy hanggang mamayang tanghali ang paglalatag ng barya upang maabot ang world record. Bahagi kasi ng kampanya ng BSPN nila. Ilabas ang barya. Oo. Pagka naipunta, kasi sabi pagka mga barya, ipunin mo. Pero pagka marami-rami na, ilabas nyo na uli. Balik sa bangko. Balik nyo sa bangko. Tuwing Pasko, di ba? Marami Mag-circulate. silang pinapalitan tuwing Pasko. Samantala, tinaon ng ilang photographer ang isang photo walk sa selebrasyon ng Bonifacio Day kahapon. Ayon sa grupong bawal mag-shoot dito, Only in the Philippines, o BMSP, na binubuo ng hobbyist, photojournalists, street photographers at iba pa, ginigipit daw ang kanilang karapatan sa paniningil ng National Parks Development Committee sa pagkuha ng litrato sa mga national park at historical site. 1,000 piso kada 3 oras daw ang sinisingil ng NPDC sa photographers kapag kukuha sila ng litrato sa parks at historical sites. Nauna nang iginiit ng NPDC na naniningil lang sila kung para sa commercial purposes o kaya for publishing ang photoshoot. Sa ngayon, napagkasundoan ng dalawang panig na wala munang singilan. Simula December 15 hanggang January 15, ngunit magpapatuloy pa raw ang kanilang pag-uusap tungkol sa issue. May 1 buwan sila. May 1 buwan kayong moratorium. Ayan. Pero mo, tumanda na yung mga photographer. Bata pa lang ako, may kumukuha na yun sa may palayok eh. Oo, di ba? Oo, sabat tayo ni Rizal. Pero ang Sabi dami na, hindi pwedeng singilin. Sabi mo, i-regulate yun. Kunyari, member. Para hindi sila hindi mapasukan. Diba? Pero, ewan ko ba't bigla naniningil. Wala naman. Oo, sa kami. Kunyari ako, hobbyist. Pag kumuha ba ako ng monumento ni Rizal, sisingilin mo ako. Yun nga Mga eh. photo class, di ba? Doon talaga sila pumupunta. Tsaka doon sila nag-iikot, nagsushoot. Tsaka May nga mayaman doon naman. commercial purposes dahil sa mga ano yun, pag maraming ilaw, tsaka sabihin na, ay, commercial purposes, so kailangan sigilin kita, parang gano'n. Pag may tripod. Oo, di ba? Pag may Mga trees naman, may tripod din. So, ibig Marami bawal na lang din yun. gamit. Hindi ko makita kasi gusto natin iyabang ang ganda ng bansa natin. Eh. Bakit mo ko pipigilan na kunan ito? Dahil siyempre ito pag kinunan, ipopost sa Facebook.
Oh, di ba? O kung Twitter man, kakalat to sa buong mundo. Ang ganda pala. Lalo na yung mga turista. Sinisikin. Wala yung mga turista. Nagpapakuha sila Gano'n dyan. ang budget. Ay, naku, namatay na nga si Rizal dahil sa kalayaan. Kasi sikilin ngayon. Sige, magalit si Rizal. Magagalit siya. Ito balita naman mula sa abroad, sumiklab ang isang sunog sa mataong distrito ng Mongkok sa Hong Kong kahapon ng umaga, kung saan siyam ang nasawi habang 30 naman ang sugatan. Sa lawak ng sunog, inabot ng 5 oras ang pag-apula ng mga bumbero sa apoy. Nasunog ang mga tindahan sa daan at mga kalapit itong lumang high-rise building. Ayon sa Guinness World Records, ang Mongkok ay may pinakamalaking population density sa buong mundo o pagkakasiksik-siksik ng mga tao sa isang maliit na lugar. Patuloy naman ang investigasyon sa naganap na sunog. Sobrang nga dyan, talagang bawat kilos, bawat harap mo, meron tindahan, may tao. Siksikan talaga. Okay, samantala sugatan naman ng ilang pulis at mangingisda sa kaguluhang sumiklab sa isang rally sa bansang Chile. Hinarangan ng mga nagpoprotesta mangingisda ang kalsada at nagsunog din sila ng gulong at iba pang bagay bilang protesta sa umano'y kakulangan ng kita at bayad sa kanilang mga huling isda. Biglang nagkagulo ng mambato ang mga rallyista na sinagot naman ng rubber bullets, tear gas at water cannon ng mga pulis. Inaresto ang 4 na mangingisda matapos silang itumba ang ilang puno roon na humarang sa tulay na patungo sa mga palaisdaan. Samantala, ngayon pong araw ay ginugulita ang World AIDS Day upang paalalahanan ng lahat tungkol sa nakamamatay na sakit na AIDS. Sa Dhaka, Bangladesh, isang rally ho ang kanilang inorganisa kasama ang mga bata at matanda. At isa lamang ito sa mga nakatakdang marcha para sa World AIDS Day sa iba't ibang parte ng mundo ngayong araw. Bagamat bumaba na raw ang bilang ng mga taong may AIDS, particular na sa South Africa, kung saan may pinakamaraming kaso nito, nananatili pa rin malaking banta ang sakit sa kalusugan ng sangkatauhan. Marami pa rin daw kasi ang hindi handang pag-usapan ng sakit na AIDS o magpa-test dito, kaya't madali pa rin itong naipapasa sa iba. Samantala, isang bahay sa lungsod ng Talisay sa Cebu ang kinagigiliwan ngayon ng mataga-roon dahil sa dami ng mga nakakatuwang Christmas decors na makikita rito. Makikita po doon ang iba't ibang klase ng Santa Claus na may kasama pang cartoon characters. May isang Santa na nakasakay sa seesaw, habang si Snoopy naman, nakaangkas sa motorsiklo. Ang cute! Meron din pong piloto, may skater, at meron ding surfer Santa na may kasama pang penguin. Siyempre, hindi rin mawawala ang traditional na mga dekorasyon gaya ng stars, Christmas tree, reindeer, at ang matutunog na Christmas bells. O si Cristo, huwag kalimutan ha. Nakalimutan nyo na si Cristo. Mas naalala natin si Santa Okay, Santa. Claus kasi lagi siya may regalo sa mga bata. Jesus Christ is coming Sa to loob town. may Belen. Sa loob yung lagi Santa Claus. Samantala, nagbigay ng mensahe ang kapatid at kaibigan ni Casey Concepcion matapos sa pinag-usapang breakup nila ni Piolo Pascual. Mensahe ng kapatid ni Casey na si Gary Concepcion. Hangad daw niya na magpakatatag ang kanyang ate sa pinagdaraanan nito ngayon. Lagi lang daw siyang magdasal para malampasan niya ito. Ang comedian na si Kay Brosses naman, nakasama ni Casey at Piolo sa isang show sa Japan. Wala raw bakas ng tensyon sa dalawa. At nananatili pa raw ng professional si Casey sa trabaho. Sa video blog naman ni Kay, makikita ang kulitan nila ni Casey. Pero, hindi pa rin daw maiwasan na paminsan-minsan nakikitaan ng lungkot si Casey. Okay lang yan, Casey. Marami dyan. Tanong mo, Susan. Okay, kakakonto mo yun. Narito naman ang hirit panahon ni Laban Juber. Love. Maraming salamat, Igan. Ito na po, mula po sa Pag-asa, ang Southern Luzon at Visayas, pati na po ang Mindanao. Makakaranas po ng tinatawag nating easterlies. Ito po yung mga hangin mula sa silangan na madalas po malamig-lamig yan. Kaya naman po ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao, madalas po na maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan. Ang ibang bahagi naman po ng ating bansa, kasama na ang Metro Manila, magkakaroon din po ng bahagyagang sa maulap na